Matapos ang naging pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., haharapin naman ng komite ang kaparehong reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, nakasalalay dito ang imahe ng Kamara. Sa panayam ng DATV News kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, sinabi nito na may posibilidad na ikumpara ng publiko ang gagawing pagsusuri sa dalawang reklamo. Ayon kay Tinio, premature o masyadong maaga ang naging dismissal ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang nakita po natin ay kung paanong kumilos ang mayorya para protektahan si Pangulong Marcos laban sa impeachment sa pamamagitan ng maaga o premature na dismissal ng impeachment complaint, even though kung striktong i-apply yung rules ay sufficient in substance yung complaint at dapat tumuloy tayo sa susunod na yugto. Hindi umano kasi hinayaan ng Justice Committee na matalakay muna ng buo ang komplenta. Anya, malinaw na hindi gustong panagutin ng mayorya ng mga miyembro ng komite ang Pangulo sa posibleng direktang koneksyon nito sa flood control scheme. Partikular ang paglalagay ng allocable sa pondo ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Dahil dito, maaaring ihalin tulad ng publiko ang naging aksyon ng komite sa impeachment complaint ni Pangulong Marcos sa haharaping kaso ni VP Sara. Ngayon, kung ang tingin nila ay, teka, mukhang halata namang pinatay na kagad itong impeachment complaint. No? Hindi man lang pinaabot dun sa aktual na pagtalakay sa mga issue. Hindi binigyan ng fair hearing ang mga allegations. Samantala, kung yung kabila naman, yung isa naman, sabihin, diba, dito mukhang talagang pinalalawig ng gusto. Okay, di baka sabihin ng publiko niyan, halatang partisan lang talaga tong ginagawa ng House. Masisira po ang kredibilidad ng buong impeachment process. Iyan ang tinig ni Congressman Tinio sa panayam ng DATV News.